Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeff Ignacio at shoutout kay Pitas Vlog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Siya, isang mahabang sipol ang biglang tumunog. Nang lumingon si Aaron, sa VIP area, sa isang malaking leather na upuan, may isang lalaking nakagaganda ang damit, nakatalikod. Medyo gwapo siya. Sa likod ng upuan ng lalaki, may 7 malalaking lalaki at isang kalbong matanda na kasing payat ng unggoy. Ang malaking lalaki ay may makapal na braso at ang isang braso ay kasing kapal ng mga paa ni Aaron, at ang kanyang mga mata ay mabangis sa suportahan ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga mata ng agila ay laging mabangis. Sa oras na ito, tingnan ang Aaron at ang iba pa sa likod, ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng hindi mapapantay ang ngiti. Oh, siya nga pala, ito ang aming VIP na si Mr. Zhang Bigong. Mabilis na, sumulyap sa kanya si Aaron, tumalikod at sinabi sa bisita, okay lang. Pumunta ka na at tulungan mo ang iyong sarili. Tumango ang welcome at umalis. Dinala rin ng Aaron si Ivory sa common area. 3 dilag, sundan mo itong hanggal na ito kaysa maupo lang sa ordinaryong lugar, bakit? Nang si Aaron ay malapit na, umalis, biglang saway ng lalaki. This made Aaron surely knows that his whistle just now walang hiya. Ang ganda ng 3 dilag. Kung gusto mong maupo, ang VIP area ang katapat mo. Agad na tumalikod sina Shio at Keshoy at nagsimulang magtrabaho. Ngunit pinigilan sila ni Aaron at nakangiting sinabi, ano? Maganda ba ang VIP area? Panipi, haha, ano ang itinatanong sa akin ng tanga? Si Zhang Xiangbei ay baliw na magbenta. Tumawa siya kasama ang isang grupo ng mga tao sa likuran niya. Nang marinig nila ito, sila ay humagalpak sa tawa. Matapos tumawa ng sapat, tinapik ni Zhang ang kanyang upuan, syempre nakakamangha. Ang mga upuan sa VIP area ay gawa sa balat. Panipi. Pagkatapos, nagbiro siya, gayunpaman, hindi mo naiintindihan ang ganitong uri ng hanggal na paghahambing. Pagkatapos ng lahat, hindi mo karapat-dapat na maging sa ito. Panipi. Young master, hindi ka tama. Paano ka hindi maintindihan ng mga tao? Kung hindi maintindihan ng mga tao, paano sila kukuha ng 3 dilag para mag-grill dito? Pero sayang naman. Sa kasamaang palad, wala akong sapat na pagkakakilanlan at hindi karapat-dapat na pumasok dito. Napatigil ako sa pag-welcome kanina. Cold smile niyang sabi. Ayaw lang ni Aaron sa high profile kaya ayaw niyang pumunta sa VIP area. Unexpectedly, na-interpret siya ng ganun sa confidence ng mga fans na ito. So, 3 beauties, I have to remind you that beauty is your capital, but you have to invest in people, otherwise, mawawala lahat ng pera mo kung abusuhin mo ang sarili mo. Tumawa si Zhang Biefang. Ang young master natin ang leader sa inyong 3. Huwag mong sayangin ang iyong kabataan sa hanggal na batang iyon. Nagpatuloy ang pagkakalbo ng lason ni Yin. Kapag handa nang magsalita ang Aaron, hindi gagana sina Shio at Kyushui. Bubunutin niya ang kanyang espada sa lugar. Kung maglakas loob kang bastyusan muli ang aming pinuno, papatayin kita. Tama. Isa na doon ang pinuno ng ating alyansa. Pwede bang pag-alitan mo isa-isa? Sa orihinal, ang Aaron ay nagligtas sa kanilang mga buhay. Bilang karagdagan,
Ang pamimili ng Aaron ngayon ay nagparamdam sa kanila na sila ay pinahahalagahan ng Aaron, kaya sila ay napakainit. Ngayon, kapag nakita nilang kinukutya ng iba ang Aaron, hindi nakatiis ang Aaron, kaya galit na galit ang dalawang babae. Sa sandaling itinaas ng dalawang babae ang kanilang mga espada, ang 7 malalakas na lalaki sa likod ni Zhang Beibei ay biglang nanigas at nanatiling alerto. Oh, relax. Walang pakialam si Zhang Beiman. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ibinalik ang tingin sa tula at tubig sa taglagas. Sabi niya sa nakakatawang paraan, leader ng alyansa. Siya ang pinuno mo. Ewan ko ba, kailan kaya magiging pinuno ng alyansa ang isang bobo? Oo, batang babae. Na-brainwash ka na ba? You are talking about the alliance. I promise na hindi tayo tatawa. Isang grupo ng mga tao ang muling nagtawanan. Namula ang tono ng tula, natatakot akong takutin ka hanggang mamatay sa pagsasabi nito. Tama na, malamig din ang tubig sa taglagas. Yuyo, takutin mo ako hanggang mamatay, takutin mo ako. Sinadya ni Zhang Beibei na parang natatakot ako. Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa tubig ng taglagas at tula, ngunit ito ay puno ng pagbibiro. Hilahin ang mga tainga ng iyong aso at marinig ng malinaw, Mystic Alliance. Galit na sabi ng tula. Ang Mystic Alliance. Si Zhang Beibei at ang 8 tao sa likod mo ay nakatingin sa akin at ako ay nakatingin sa iyo. Natulala sila sa isa't isa. Pagkatapos, humagalpak sila ng tawa, at isang grupo ng mga tao ang gumugulong at sumipa. Haha, haha, ako ay Falcon, napakasaya ko, Mystic Alliance. Nako, akala ko mapipigilan ko ang pagtawa. Dahil dito, hindi ko na napigilan. Hahaha, lalong nagalit sina Shiyu at Kyushuiki. Kung hindi pa iniunat ni Aaron ang kanyang kamay para pigilan sila, gusto nilang sumugod kaagad at hiwain ang mga asong ito bilang meat foam. Nakakatawa ba yon? Sa oras na ito, hindi maiwasan ni Aaron na sumimangot. Ako damo, ito kaysa tinanong din ako kung nakakatawa, haha. Damn it, it's a stupid martilyo. Damn it, I've seen a forced one, but I have not seen such a stupid forced one. Leader ba ng Mysterious Alliance? Oh, it's killing me. Panipi. Then, biglang tumayo si Zhang Beibei kasama ang isang grupo ng mga tao. Puno ng pangungutya ang bawat mukha. Pagkatapos, tumayo sila sa isang kakaibang linya. Sa mga salita ng tula at kakaibang mga mata ni Kieshoy, isang grupo ng mga taong nakatayo sa hanay ang biglang yumuko kay Hansanya. Nakita ko na ang pinuno. Isang segundo, ang isang grupo ng mga tao ay lubhang magalang, ngunit sa susunod na segundo, isang grupo ng mga tao ang tumawa pasulong at paatras, lubhang kabalintunaan. Ah, hahaha. Hahaha. Damn you, I'm laughing to death. I'm more stupid than poor. I'm the leader of the alliance. Halos mabaliw si Zhang Beibei sa ngiti. Kung kayang maging leader ang ganyang lalaki, ano ako? Kaya kung maging clan leader, haha. Ikaw. Tumalon ng diretso ang tono ni Kieshoy at Shiyo at sabik na tumingin kay Aaron, leader ng alyansa. Utos mo, agad na papatayin ni Kieshoy at Shiyo ang mga magnanakaw na aso para sa iyo. Tot, dalawang mabubuting kapatid, isa kang aso na nangangagat LV Dongbin. Hindi mo alam ang puso ng isang mabuting tao. Mabait akong ipaalala sa iyo na natatakot akong madaya ka. Zhang Beibei sinabi, nang ilang hakbang sa Aaron sa harap, hinayla ang kanyang kwelyo, disdain paraan, mayroon kang isang magandang hitsura, ang ganitong uri ng damit tulad ng isang aso, karapat-dapat din na maging pinuno ng alyansa. Kung lalaki ka, magsabi ka ng totoo at wag mong dein ang 3 dilag. Haha, bobo ka rin. Hindi magandang magpanggap kang pinuno ng alyansa, kundi magpanggap ka na misteryoso, alyansa. Sa tingin mo ikaw ba talaga ang taong nakamaskara na pumatay sa lahat ng panig, Zhang North disdain of Sweep Aaron? Natuwa si Han Sanchen sa narinig. Ito ang unang pagkakataon na sinabihan siya na wala siya sa sarili niya. Bakit hindi ako pwedeng maging siya? Tumawa si Aaron. Silly, may konting utak ka ba? Itinuro ni Zhang ang kanyang ulo sa hilaga, at pagkatapos ay sinabi, ang taong may maskara ay talagang makapangyarihan kahapon. Ito ay isang pagkabigla sa unang digmaang pandaigdig. Ngayon, isang grupo ng mga aso at pusa ang nagpapanggap bilang kanya. Lahat sila ay pakiramdam na malapit sa isa't isa,
and the credibility of posing as him is very high. Nakatangahan sila ng mga tao. From temperament to cultivation, you local dogs can disguise them. Sabi ni Aaron na may paghamak. Haha, kilala mo ba ako? Nakakalokong kumpare, sabi ni Zhang sa malaking lalaki sa likod niya. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, hamak, tumayo ka at makinig ng mabuti. Kami, si Mr. Zhang Beizhang, ang tunay na taong nakamaskara. Sigaw ng isa pang lalaki. Hoy, Loki, Loki. Ikanaway ni Zhang ang kanyang kamay sa hilaga at nakangiting sinabi, kung gusto mong maging mataas ang profile, hindi ka pupunta para patayin ang mga hanggal na aso sa bundok ng Tianding na may maskara. Nang marinig niya ito, talagang mapait ang ngiti ni Aaron, wala pa siyang nakitang mayabang. Napakalma niya at tuwid. Ang pinaka nakakatuwa ay nasa harap nila ako, at nagpapanggap sila na napaka-energetic. Ikaw ba ay isang lalaking nakamaskara? Pagkarinig nito, hindi ka panipaniwala ang tula at ang tubig ng taglagas. Kung tutusin, hindi sila ang uri ng mga taong nakakaalam ng paraan ng mundo tulad ng Aaron. Sa kabaligtaran, sila ay mas parang isang piraso ng puting papel, kaya nagulat sila sa walang hiyang pagpapanggap ni Zhang Beibei. Nang makita ni Zhang Beibei ang gulat na hitsura ni Kieshoy at Shio, naisip ni Zhang Beibei na nagulat ang mga manunood sa kanyang pagpapanggap. Kinamayan niya ang isang mahabang pamaypay, madaling sabihin, ako lang. Walang magawang umiling si Ivory. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Alam mo ba kung sino tayo? Matapos pagnilayan ang tula, hindi ko maiwasang magtanong. Mga beauties kayo, ang mga beauty na inaabangan ko. Pagkasara pa lang ng fan, nakangiting sabi ni Zhang. Kami ang mga alagad ng palasyo ng Baguio. Sabi mo nakamaskara ka. Excuse me, bakit hindi ka namin kilala? Autumn tubig malamig na boses disdain paraan. Si Zhang Beileng, sa puso'y lihim na pinagalitan ang isang ina, ngayon go watch it lock, isang sipa sa bakal na plato, ngunit, saglit na pagkataranta, mabilis niyang pinatatag ang kanyang isip, sinabi, hindi mo ako kilala, ano ang so strange, I was wearing a mask, no way, I want to Loki however, since you are from the Ice Palace, now that you know who the masked people are, you should thank your life-saving benefactor. Tandang pananong. Oo, niloko ka nitong batang ta. Kami ang totoong lalaking nakamaskara. Malungkot din ang kalbong matanda sa mga oras na ito. Tayo na, at huwag makipagkita sa mga taong ito. Ayaw ni Ivory na makisali sa mga boring na taong ito. Hinailan niya ang Aaron sa common area. Tinitigan ni Kieshoy at Shio si Zhang Beibei at iba pa, at sinundan si Han Sunny para umalis. Oh, huwag kang pumunta. Pinanood ni Zhang Bian ang pag-alis ng tatlong dilag. Ilang beses siyang tumawag, ngunit walang sumasagot. Damn it, Zhang North ay nagpakawala ng suntok sa mesa, ang buong kasikatan ay sadyang hindi maganda. Ang mga mayamang tulad niya ay pumupunta sa lugar na ito upang magpanggap na napipilitin, at ang layunin ng pagpapanggap na napipilitin ay upang maakit ang isang magandang babae. Bilang isang resulta, ang kagandahan ay talagang paborsa, at sa kasamaang palad, ay hindi nahuka. Guro, huminahon ang kalbo na matanda na si Zhang Biinan ay hindi makahinga, huminahon ka. Huminahon na tayo. Ang mga itik ay lumilipad ng ganito. Damn it, vase talaga yung tatlong babaeng yon at walang utak. Young master, hindi ka maaaring maging malambot, ngunit matigas. Ngumisi ang kalbong matanda. Nang marinig ito, biglang nawala ang galit ni Zhang Bei. Pagtingin sa kalbong matanda, nagtanong siya, sigurado ka? Nakita ko na ang mga nagawa niya. Middle stage pa lang. Ito ay isang maliit na ideya lamang. Tumawa ang kalbong matandang lalaki, okay, ikaw na ang mag-aayos ng clearance ngayon, damn it. Malamig na sigaw ni Zhang sa hilaga. Tumanggo ang kalbong matandang lalaki at tumingin sa pitong nasa malapit, ingatan mong mabuti ang iyong master. Kung may mawawala, gusto kong mamatay ka. Magpapadala ako ng isang tao na maglilinis sa auction house daan-daang metro ang layo. Dahil doon, malamig na tumingin ang kalbong matandang lalaki kay Aaron na nakaupo sa common area. Na may malungkot na ngiti, nagmamadali siyang umalis. Si Zhang North sa mga oras na ito ay ipinagmamalaki din na tumingin sa Aaron doon. Shabby, makipaglaro sa Master Zhang. Sa panahong ito, dahil sa status ng black card ng Aaron,
kahit na hindi siya umupo sa VIP area, ang taong namamahala sa auction house ay nagdala pa rin ng listahan sa Aaron. Pagkatapos suriin ng Aaron ang ilang bagay, tulad ng huling pagkakataon, maraming bagay ang direktang napanalunan ng on-site na MC, gayunpaman, karamihan sa mga ito ay mga materyales para sa alchemy at natapos na mga table task. Ang Aaron ay pumili lamang ng 4, napakamahal ng presyo, kaya kinunan niya ito ng litrato, 2 table task, 1 jade, at isang bagay na hindi niya alam. Sa oras na ito, sa labas ng auction house, isang madugong bagyo ang kumakalat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.